Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating pong palatuntunan tuwing pong Martes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa anong panig po kayo ng mundo sa Pilipinas. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM at maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin po ang NTF LCAC Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, April 7, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasamang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Sister Rose. Yes, at sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po'y manalangin, samahan niyo po kami mga kaibigan. Banal na Diyos, Ama namin na sumasalangit ka, kayo po ang Diyos na buhay na aming pinaniwalaan at pinaglilingkuran sa araw na ito. Nais po namin muling italaga ang aming pong paglilingkod upang itanyag at ipahayag ang kabutihan ninyo sa bawat buhay ng sangkatauhan. Sa pagnanais niyo kami ay mabuhay ng mapayapa at malapit sa inyo. Panginoon, samahan niyo po kami, pagpatawad ang aming mga kasalanan at maluwalhati po kayo sa aming pong pagpapahayag ng mabuting balita ng binagong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor, Sir Kin, Ate Rose? Kumusta ang Okay naman. nakaraang week ninyo? Na-miss natin si Ate Rose nung nakaraan. Oo nga eh. Asan ka ba, Ate Rose? Mukhang maraming Appointments. activity para sa kapayapaan. Yes. At Alam nyo, katatapos lang ng celebration nung mga ginugunita ng maraming mga Kristiyano sa buong mundo, yung pagkamatay, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Nais ko lang ma-reiterate. Yes, sir. Last month, kasi we celebrated Women's Month. Yes, sir. Katatapos lang ng pagpapasinaya natin sa mga kababaihan sa ating bayan, sa ating sahanan, sa ating pamahalaan. At ngayon naman ay noong nakaraang weekend, ginunita o inalala ng mga Kristiyano yung sakripisyo, kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa araw na ito, nakakasiguro tayo na yung ating Diyos na pinaniniwalaan ay isang Diyos na buhay, namatay para sa ating lahat, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya, yes, so nais nating sariwain at alalahanin din at ipahayag sa ating programa ito na naniniwala po tayo na ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli at siya'y muling darating. Yes, sir. At bukod nga po dyan sa ngayon, malapit na po ang araw ng kagitingan. Yes. Para po sa upang ipagdiwang ang kabayanihan na pinakita ng mga kasama nating nagbuwis ng buhay para sa bayan, para sa kapayapaan, ganun, sir. At ngayon, in celebration of the Araw ng Kagitingan, itatampok natin na isang napakahalaga bisita na magpapakita sa atin kung ano nga ba yung kagitingan na itinuturo sa atin ng mga nauna sa atin na ipinaglaban ang ating kalayaan, ating kapayapaan. Yan po, at nais po nating ipakilala na ngayon pong umaga ang ating natatanging bisita na kung saan po siya po ang director ng Stakeholder Engagement Directorate ng National Secretariat, National Task Force to End Local Communities Armed Conflict. Siya po ang director na walang iba po, si Sir Jose Discallar. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat and Happy Easter sa ating lahat. Yes. Opo. Magandang umaga, Sir Jad. Director Jad. So, palayo, Sir Jad, Sir Jose Yes. Escalgar.
So, kagalakan po namin at karangalan na kayo po ay maging kabahagi ng programang ito ngayong araw po. Sir, good morning. Morning po sa inyo lahat. Magandang umaga. Bumati po kayo, Sir Jad, at ganoon na rin, ipakilala niyo na rin po, pwede niyo po bang ipakilala yung inyong sarili para Opo. po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay? Anong gusto niyong pakilala, yung past life ko o yung present life ko? Hi sir, yung Both, ano. sir. Opo. Siguro ngayon yung mga pinagdaanan nyo. At Yung sino past ba si life dati ko. si Jose A. Descaliar, sir? Nagmula ako sa isang pamilya no, na middle class. I would say lower middle class kami. Nakaranas din kami ng hirap, kinapos din ng aming pamilya. No? Ako'y pangalawa mula sa bunso sa 5 magkakapatid. Ako'y nag-aral sa mga pampublikong paaralan mula elementarya, high school, at saka hanggang college. Nagtapos po ako sa Universidad ng Pilipinas. At kumuha din po ako ng MA Theology, Dogmatic Studies, sa St. Vincent School of Theology. Ang noon, siguro sa aking paglalakbay sa pananampalataya, no, siguro sa sa kwentuhan natin ngayong umaga, mas siguro mas ibabahagi ko ang aking paglalakbay sa pananampalataya. Yes. Ako po yung naging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas o CPP, ng Communist Party of the Philippines. Namundok din, pero ang pamumundok ko ay hindi bilang mandirigma ng NPA. Nagbundok ako dahil doon kami na base para sa aming gawain sa partido. So CPP talaga. It's more political cadre. Yes, sir. Sir, gaano katagal ito? Anong period, sir? Naging kasapi ako ng Kabataan Makabayan first year high school. Oh. Ilan taon kayo nun, sir? 1970, first year high school. So, First 12 year years high old. school. 12 Ang years old ako. bata niyo nun, sir. At, Yes, kasi pero ang ang Kabataan Makabayan nun ay isang legal na organisasyon pa, no? Bago kasi mag-martial law. opo. Naging illegal lang siya nung ibaba yung martial law noong 1972. So, nung second year high school ako noon, nung mag-martial law, so diniklarang illegal ang Kabataan Makabayan, no? Naputol yung aking ugnay sa Kabataan Makabayan sa Kilusan. Tapos, ang naging orientasyon sa amin, noon bago pa man bumaba ang martial law, is maghanap ng ugnay. Yung kayang mamundok na o magbalik probinsya. Ang panawagan ng Kabataan Makabayan noon ay balik probinsya kapag ibinaba na ang martial law. So maraming mga KM, SDK, yung mga aktivista noon, ay nagbalikan sa kanilang probinsya at sila yung mga naunang nag-organisa para ilatag ang mga ng guerrilla ng NPA. Ako ay dahil masyadong bata pa, second year high school lang ako, siguro 12, 13 years old pa lang ako noon. Hindi ako nagbalik probinsya. At saka in the first place, ang problema ko, wala akong probinsya. Ang laki ng problema ko noon eh. So, ang naging aking noon ay makapasok ng UP. Dahil sa UP, nandun ako muli makakaugnay sa mga kasama sa Kilusan. So, 1975 I entered UP. Yes, sir. And nakapag-ugnay naman kayo doon sa mga kasama Yes, niyo, sir. first year, first sem, nakakonekta ako sa loob ng fraternity. At tuluyan ng kayong Tapos dumiretso. after, on my third year, first sem, after ng first sem ng third year ko, ayun, nag-full-time na ako, nag-underground na ako. That was 1978. Ayan. So,
The whole from 1978 to 2002. I resigned nag-resign na ako sa partido noong 2002. Ayan, sir. Dahil na nakita ko na corrupted na ang partido. Oh. Yung dating pinaglalaban namin, yung mga dating prinsipyong tinatanganan namin, na paglingkuran ng sambayanan, palayain ng masang anak pawis mula sa samantalang pangapi, ay nagiging hanap buhay at negosyo na lang. Naghanap buhay, no? At ng mga nasa pataas na organo. At nakita ko na din noon yung question ng power. Power corrupt and it corrupts totally. Ayan, So, sir. it is hindi na siya yung para sa masang anak pawis, kundi para manatili sa kapangyarihan sa loob ng partido. Kasi pag nasa mataas na katungkulan ka, may katungkulan ka sa partido, mayroon kang kapangyarihan. Life and death yan na kapangyarihan sa mga kasapi sa mababang organo at sa yung mga kasapi ng NPA at kahit ang masang supposedly na paglilingkuran. So, sa ganung bakit ang critical na tanong, bakit ako nagkaroon ng ganung realisasyon, reflection, no? So, noon kasi, bago ako na-radicalize ako dahil sa sarili ko. Yes, sir. Nagdulo ko, no? Sige, sir. Sir, more on that after nung break natin, sir. So, Sige. ayun. So, salamat, Sir Jan, sa pagpapaulak ng aming imbitasyon at sa konting history lesson ngayong umaga, sir. At, ayun. Kami po yung magbabalik matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan,
lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po natin si Director Jose A. Descallar ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Balikan po natin ang ating talakayan kanina, Director. Paano po ba kayo napasali sa armadong pakikibaka noon na banggit nyo po kanina at a very young age, high school, sumali na po kayo sa Kabataang Makabayan. Bakit po at paano? Ano kasi, noong high school kasi ako, mahilig ako magbasa. Tapos nabasa ko binasa ko yung Biblia. Totoo lang. Wow. Students ko pala kayo ng naniniwala kayo sa Bible, Sir John? Yeah, nagbasa ako ng pero mahilig ako sa history and science. So nung basahin ko yung Biblia, ang sabi ko, nung high school ako walang Diyos. Ang Diyos ay likha ng tao dahil sa kanyang takot sa hindi niya alam. So ang kalikasan ay isang makapangyarihang puwersa at takot ang tao doon. So naisip na pumasok sa kanyang isipan na may nilalang na mas higit sa kanya na makapangyarihan. At yun yung tinawag niyang Diyos. No? So sa kasaysayan, yun yung pagkakaano ko. Dumating ako doon sa ganong punto. No? So nung pumasok na ako sa UP, nagkaroon na ako ng access sa mas maraming libro. Nabasa ko na sila Karl Marx, yung Dialectics of Nature niya, yung Historical Materialism ni Stalin, no? Yung Critic to the Holy Family din ni Karl Marx, at saka yung Origins of the Family State and Private Property ni Friedrich Engels, and all other classical Marx, no? From the young Marx to the matured Marx. Nagbasa ako noon. Kasi sa UP po, kompleto yung library. Yes, sir. Marx and Engels, sir. Yes, Marx, Engels, Marx and Lenin, Engels. lahat ng mga Marxist, including the neo-Marxist. No? So, mahilig ako magbasa noon. Then, mas napatibay yung philosophical Marx sa akin. So, from agnosticism nung high school, naging atheist ako, political atheist ako nung college. That was first year high school. No? Pero I can quote the Bible. Mm-hmm. So, ibig sabihin, you are using the Bible also para i-propagate yung inyong ideology na yes, later on. Kasi during the 60s and 70s, yun yung pumutok yung liberation theology nila. No? Nung pumutok yung nauso yung liberation theology nila ng mga Dominicans, not the Jesuits.
The Dominicans from Latin America. So, yung ganon, at saka yung sila Paulo Freire, sila Althusser, yung mga pedagogy of the poor. So, philosophically grounded ako noon sa atheism. Tapos nga, kaya ko makipagdiskurso. No? Sabi nga sa Biblia, even the devil can quote the Bible. That's true. That's true. Diba? From Genesis up to the temptation of Christ, Mhm. the devil can quote the Bible. So, Bible as a historical book, so, may ganun appreciation. So, doon ko din na later on, in 2002, fast forward, in 2002, nagkaroon ako ng faith conversion. Mhm. Doon sa faith conversion ko, I realized, so yun nga, the Holy Spirit calls us. It is, tinatawag tayo lagi ng Diyos, ng banal na Espiritu, ng Diyos, no? Nasa atin, sa ating free will, kung tayo'y makikinig at susunod. So, iba yung naririnig lang natin, iba yung nakikinig tayo. Karaniwan, naririnig natin yung tawag ng Diyos. Mhm. Araw-araw na karanasan natin, kagaya nung kami ma-enkwentro kami noon, no? Sa San Teodoro, Oriental Mindoro. Ma-enkwentro kami noon doon. Pero looking back na to, ito yung pagbabalik tanaw na lang. Pero nung mga oras na yun, hindi ko na iisip na yun ay gawa ng Diyos. Mhm. No? Kasi binaril ako sa likod. Oh. Sa likod eh. No, binaril ako ng military. As ako yung nakapag-comandanda pa, ang tinamaan yun nasa harap ko. Mhm. So, ibig sabihin, niligtas ako ng Diyos, sa madaling salita, iniligtas ako ng Diyos noon. Pero, hindi ko inisip na ang Diyos ang may pagpapala sa akin noon. Mhm. Hindi ko pinakinggan. Narinig ko na ako'y iniligtas niya, no, sa sakuna, pero hindi ko siya pinakinggan. Napakinggan ko lang siya nung mga panahon ng katahimikan ko. Nung lumayo ako sa partido, kasi nga meron na akong pagdududa, no? Marami na akong mga katanungan sa partido. Yung mga patakaran ng partido, yung kondukta ng armadong pakikibaka, may mga mali na sa estratehiya, mali na yung mga taktika, tapos mali na yung moralidad sa loob ng partido. Tapos yung sa aking pananahimik, nung aking nagpinili kung tutuloy pa ba ako sa pakikibaka o hindi na, doon ko napakinggan ang tinig ng Diyos. Sa aking pananahimik. No? Kaya nagkaroon ako ng faith conversion. At dahil doon sa faith conversion na yon, nagkaroon ako yun yung nakaranas ako ng catharsis. Mhm. Pasensya na kayo. Ano ba yung plain language nung catharsis? Parang peace, parang release, di ba? Catharsis. Yeah, yan. Para bumuhos lahat ng Emotions po ninyo. Nagkaroon ka ng isip mo. Stress releases. Bumuhos yun eh. Isang buong araw yun. Tapos, 3 araw, 2 gabi yun, nagkakatarsis ako. And on the 3rd day, nagkaroon ako ng metanoia. The change of heart. Sir. Ito na sir yung dahilan kung dito sa pagbabalik loob ninyo, sir. At paano Yes, ba nangyari ito? Nung Paano pagkaroon ako tutuluyan ng metanoia, nangyari? no? Nung karoon ako ng metanoia, sumulat na ako sa mga kasama. Sabi ko, ayoko na. Mhm. Tapos, pumasok na ako sa simbahan. Katoliko ako nga, by the way. Mhm.
So, nung magbalik loob ako, nung umalis na ako sa partido, formally nag-resign ako sa kanila. Ang nagbigay ng, nag-aruga sa akin, nagkalinga sa akin ang simbahan. Kinandong ako ng obispo at saka ng mga madre. Nagpaaral sa akin, nagpatuloy sa akin ng pag-aaral, tumulong sa akin para makapag-aral ako, makapagtapos ako sa Universidad ng Pilipinas. Yung madre, si Sister Pilar Bersosa, RGS, Religious of the Good Shepherd. Pero real good sister daw sila, sabi niya. Tapos, ano siya, sa Pro-Life Philippines. So, dahil wala akong trabaho, kinuha niya ako sa Pro-Life Philippines, isa siyang NGO na nagtataguyod ng dignity of life, right to life, no, from womb to tomb, no. Kasi ang naniniwala kami na ang imahe ng Diyos ay ang tao. Tao ay imahe ng Diyos. Baliktad pala, sorry. Ang tao ay imahe ng Diyos. So kailangan kaya siya ay punong-puno ng siya ay may dignidad, siya ay may karapatan, fundamental na karapatan para mabuhay. Mula sa moment of conception up to its natural death. Wow. From womb to tomb. The right to life is womb to tomb. So yun yung advocacy namin. Napakaganda. Napakaganda kasi yung ano po ba, yung story ng buhay ninyo. Tapos yung sabi niyo nga yung journey of faith ninyo, napakagandang at based on biblical foundation, from womb to tomb, na talagang merong yung salitang image of God or imago Dei, we are created, in the image of God. Na ang tao talaga ay dapat ma-realize natin, Sir Jad, sa mga tagapakinig natin, na tayo ay nilalang in the image of God. Na kung ang image ng Panginoon ay pag-ibig, dapat walang violence. Tayo ay maging mapagmahal, mapagkalinga sa ating kapwa. Napakaganda po. And we are learning from you, from your experience, Sir Jad. Go ahead. Thank you, Tell us sir. more. Actually, yun nga, I would like to emphasize yung Imago Dei. It's very kaya nga very sa akin, naging passionate ako sa Pro-Life Philippines noon. Kasi noong nasa Kilusan ako, ang tao ay numero. Numero lang 'yan. No, kaya nga mapapansin niyo, madali sa mga kasapi ng Kilusan na gumamit ng mga alias. Diba? Pero pag tinignan mo sa Biblia, lahat ng propeta, lahat ng tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan. I called you by name. From Genesis kay Adam and Eve, na creation niya, up to the last apostles, up to the last disciples. Even during the resurrection, diba, Pastor? Yes, that's true. Nung una ma-meet ni Mary Magdalene si Jesus, akala niya gardener. Sabi niya, saan niyo dinala ang aking Panginoon? Tapos tinawag siya ni Jesus, Mary. Then, yun ang moment na na-realize niya ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Doon niya na-realize, nung tinawag siya by name. So, ang tao, yung Imago Dei o image of God, kaya noon sa loob ng Kilusan, numero lang yan, collateral lang yan, gamit lang yan para magtagumpay ang revolusyon. Kaya madaling pumatay ang mga NPA. Pag hinalaan lang nilang ito'y espiya o nakipagtulungan sa gobyerno, papatayin na nila. No? Yung panahon ng anti-infill, yung panahon ng anti-infiltration, lahat ng mapaghinalaan nilang DPA. Kahit magkasama na sila ng ilang taon, pag napaghinalaan o pinagbintangan kang DPA, depenetration agent, papatayin ka, torturing ka, papatayin ka. Kasi ang tao sa kanila, walang dignidad. Kasangkapan lang yan sa revolusyon. Yun yung malaking pihit, no?
Kaya sa tingin ko din, hindi magtatagumpay ang komunistang revolusyon sa Pilipinas. Kasi ang mga Pilipino, by our long history, tayo ay napakareliyosong tao. Kahit sinaunang mga Pilipino pa, wala pa mga Kastila, wala pa ang Kristyanismo, meron na tayong pagtingin sa ating kapwa. Yeah. So ito yung Kasi dapat na ano po no? Ito yung dapat na ma-build at talagang ma-embrace yakapin ng ating mga Yeah. kababayan yung dignidad ng buhay. Oo. Totoo ba to, Ate Rose, yung mga nilihad ni Sir Jad? Ayan, Sir Jad, Ang kawalan kayo ng pala dignidad? kayo pala ay isa sa kasaysayan ng pagkilos sa Mindoro. Kumbaga, 1975, ako po ay pinanganak pa lamang. Kayo po ay umalis sa Kilusan 2002, ako ay nasa Kilusan na. Ay. Kumbaga po 2 years na po ako at nasa Mansalay ako noong panahon na 'yan. Kaya ibig sabihin, bago ko po kayo, kumbaga yung kasaysayan ninyo, inabot ko na yung kumbaga apo o nasa talampakan na ninyo ako sa kasaysayan ng pagkilos ng Kilusan dito sa Mindoro. Kaya kumbaga po yung haba ng kasaysayan ninyo, yung usapin sa mga theoretical, yan po ay yung mga itinuro nyo na sinalo na lang namin. Sinalo namin. Sorry po. At kumbaga, pero yun po lahat ay totoo yung sinabi ni Sir Jad. Pero yung panahon nun yung binabanggit nyo OPML, yung kahibangan, at yung po kumbaga sa malaking dagok sa Kilusan. Pero napakaganda po dahil yung realization po ninyo ay naging inspirasyon din po namin ngayon para sa paano rin po magbago at paano baguhin yung prinsipyo, yung pananaw para ituwid yung maling landas na tinahak. Kaya inspirasyon po namin kayo dito sa Mindoro. Ayan, Sir Jad, kumbaga kami po kasi pag sinabi pong nagbago, siyempre 2000 po kayo umalis, 2002. Ibig sabihin ng panahon na yan, may surrender na po yan dito sa Mindoro. Marami na pong nag-surrender yan sa kasaysayan. Kasi 1997, lumakas ang Kilusan sa Mindoro, pero 2000 to, panahon po ni Colonel Palparan. Yun po yung mahaba at hugos po yung pag-surrender. At nung panahon po nag-surrender, ibig sabihin po, kayo po, ano ang nangyari sa inyo sa pagbabagong buhay? Kayo po ba ay naging bahagi yun sa clip, di ba? Mayroon na pong pag-surrender na hindi pa man, wala pang 65,000 noon ang matatanggap. Hindi pa po yun ang programa ng gobyerno noong panahon 2000 to, di po ba? Nung mag-resign ako sa partido, wala pang task force balik loob. Wala pang i-clip. Wala pang clip noon. Kaya noon, kaya nga sabi ko, napakaswerte ng mga nagbalik loob ngayon. May gobyernong umaruga, Yes. kumalinga at nagbigay ng proteksyon. Nung ako'y mag-resign sa partido, dahil nagkaroon ako ng pagbabago ng puso, no? At saka ng aking pananaw, hindi ko alam kung sino papatay sa akin. Oh. Honestly. Hindi ko alam kung military ba o yung mga dati kong kasama. Kasi pero bago ko ituloy yung kwento ko. Hindi ako dyan kumilos sa Oriental Mindoro. Bumasi lang kami. Diyan kami nag-opisina. Kanina Sir Jad, bago mo ituloy yung kwento mo, off-air, na kwento mo na meron kang memory sa Mindoro. Yung may ipinakita ka sa amin. Pwede bang i-share mo ano yung nandyan sa yung pulseras mo na yan? Itong pulseras na to, Bracelet ito yan. po ay binigay ni Caroy. Siya ay isang kanunoong yan. Siya yung squad leader ng security namin noon. Kailan yan, Sir Jad? 1994. So from If my 1994, memory serves me right, 94 or 95. so from 1995, yung binigay na yan, hanggang ngayon, nandyan sa'yo? Yes po, hindi ko na yan hinubad nung bigay sa akin. Wow. Kasi oo. Dahil noon, isa sa mga hinangaan kong NPA ay si Caroy. No, isang hanunoomang yan. Napakasimpleng tao, napaka-dedicated na tao, napaka-mapagkumbaba. Siya ay isang hanunoon na, kumbaga noon, yung si Caroy parang dato mayaman na namang yan. Dato siya, lead family sila. No? So, sila yung mga isa
sa mga leader ng mga hanunuo. Tapos siya yung naging squad leader namin ng aming security. No? I hope po So, na ma-meet nyo siya dahil hanggang ngayon ay Buhay pa. buhay pa po siya at surrender pero dahil matanda na sumuko po na siya. din. Yes po, sumuko po siya sa Fort IB pero sana po ma-meet din po Baka- ninyo siya. Opo, baka sa susunod, pwede natin siyang ma-interview. Puntahan, no? Opo. Ate Rose. matatanda natin pa yan. kaya niya ako ron. Nasa bait pa rin po siya. Bait pa rin siya. Yes. Ayun. Ayan, we've Talaga, seen that's how the Lord works din talaga in the lives of the former rebels. Nakita nyo na binago talaga ng tuluyan yung mga buhay ninyo from violence to peace. So nakita po natin kung gaano kahalaga yung church and at the same time yung government to the reintegration ng ating mga former rebels. So ngayon naman Sir Jad, bilang nalalapit na ang araw ng kagitingan, matanong ko lang po kayo, ang pagsali ba sa armadong pakikibaka ang tamang pagpapakita ng kagitingan? Sa ano po sa tingin nyo? Ito ba ang tinuro sa atin ng mga nagbuwis ng buhay para sa ating bayan? Yes, sir. Ito rin ba tinuro ng Bible, sir? Ang dalawang context no? Yung ano ba yung tinuro ng Biblia at ano ang tinuro ng kasaysayan. No? Tapos sa kasaysayan, ang armadong pakikibaka ay isang generic armed struggle. So, hindi natin paano ba atake? Siguro sa historical muna tayo, no? Sociology. Social muna tayo, panlipo ng pananaw. Ang paggamit ng dahas, generic, no? Siya ay morally neutral. Parang isang kutsilyo, parang ganito, para simple, siguro para simple analogy. Ang kutsilyo, pwede mo siyang gamitin panghiwa ng lulutuin mo. Pagbalat ng prutas, panghiwa ng gulay, no? Panghiwa ng karne, lulutuin mo. No? Pwede pamputol ng mga sanga, ano. So, meron siyang magandang gamit. Pero, ang kutsilyo din na yun, pwede mong gamitin pang hold up, pwede mong gamitin pampatay. Diba? So, ano yung intention? Ano yung paraan? So, ano yung paraan at ano yung intention? Dalawang bagay yon. So, kung isang simpleng armadong pakikibaka o paggamit ng dahas, siya ay isang paraan, pero depende ko ano ang intention mo. Kung ang intention mo ay ipagtanggol ang buhay, ipagtanggol ang iyong bayan sa mananakop, o ipagtanggol ang iyong pamilya sa gustong gumawa ng kasamaan sa iyong pamilya at gamit mo yung kutsilyo ngayon, yun ay katanggap-tanggap, morally acceptable. Pero kung yung kutsilyong yun ay ginamit mo pang hold up, pampatay ng iyong galit ka sa isang tao, yun ay immoral. At labag yun sa utos ng Diyos. Diba? Yes, sir. Pag tinignan mo ngayon sa Bible, yung historical context ng Biblia, hindi pinagbawalan ng ni Yahweh na ipagtanggol ng mga Hudyo at o Israelita, depende sa panahon ng period ng kasaysayan nila, yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya. Kasi yun ay pagtatanggol. Yes, sir. So, kaya nga, depende ang gamit at intensyon ng karahasan. Yun lang ang gusto ko yung linawin. Kaya yung armadong pakikibaka, sa konteksto ng armadong pakikibaka lang, na walang politika ng pambansang demokratikong revolusyon, siya ay pwedeng gamitin ng Pilipino. Depende sa kanyang intensyon. Kagaya ni Bonifacio, di ba? Ni Andres Bonifacio. Sabi niya sa pag-ibig sa tinubuang lupa, anong pag-ibig pa ang higit kaya kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa? Ang sabi ni Jose Rizal, sa mi ultimo o Diyos, buhay ko may ialay. That is shedding blood.
pag-shed ng blood, pag-aalay ng iyong buhay. So, sa ganung konteksto, gagamitin mo ang armadong pakikibaka para ipagtanggol ang bansa, ang dignidad ng tao, ang ipagtanggol ang karapatang mabuhay, siya ay nararapat. Gaya ng mga AFP natin na nagtatanggol sa ating karapatang mabuhay. Gaya ng pulis, pinagtatanggol tayo. Pero malaki ang kaibahan niyan, yung dahas na yan, sa ginagawa ng NPA. Ang NPA, gusto niya ibagsak ang constitutionally mandated government, ang isang nakatayong gobyerno na tinanggap ng tao, itinayo ng mga Pilipino mula sa kasaysayan sa panahon ni Bonifacio o bago pa ng panahon ni Bonifacio hanggang ngayon. Yan ay resulta ng mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayan para magkaroon ng sariling kalayaan, kasarinlan at sariling pamamahala. Sabi, di ba? Nabanggit niyo, Sir Jad, yung kay Bonifacio na yung KKK, ano? Ano ba yan? Tataas-taasan? Kagalang-galang katipunan ng anak ng bayan. Mga anak ng bayan. Alam niyo, nung Yes, aking KKK. nire-review yung KKK, alam niyo, actually may KKK din na kikilusan na itinayo yan si Ate Si Rose. Ate Rose. Sumali na Oo. kami dun sa KKK. Pero alam niyo, nung nire-review ko itong KKK, dito, yung pagtatanggol ng Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino, isa sa mga Yes. objeto, ng KKK, yung pagtanggol yung mga mahihirap, ipagtanggol yung kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Pero alam niyo yung nakita kong liwanag dito, wala akong nakikitang dangal, tama po kayo, no? Sa inyong realization na walang dangal at walang karangalan yung Pilipino na pumatay ng kapwa Pilipino para sa isang ideology. Kasi isang lahi tayo, isang diwa, isang bansa, na hindi solusyon yung patayin ang kapwa Pilipino para sa isang ipinaglalaban na ideology na makakasama sa ating kapwa Pilipino. Kung yung KKK, binababalikan ko lang, ang talagang layunin niya ipagtanggol sa mga mananakop na dayuhan ng ating bansa. Correct. Saka mapapansin nyo, kahit nung sa panahon ng Katipunan, may mga dayuhan na sumali sa Katipunan. So, hindi niya tinitingnan na usapin ng lahi, usapin ng pagtatanggol sa dignidad ng buhay ng Yes. Pilipino, ng sambayan ng Pilipino. Kahit anong lahi ka man. Alam mo, si Josephine Bracken, hindi naman Pilipino yun, pero naging membro ng Katipunan. Yes. Di ba? Di ba, may Spaniard na naging Katipunero. Naging member ng Revolutionary Army nila Aguinaldo. So, yun nga, yun yung kaibahan eh. Yung problema ng NPA, saka ng CPP, NPA, pag hindi nila kasundo, pinapatay nila. So binabanggit ninyo sa Sir Jad, sa ating talakayan ngayon na wala kayong nakikitang liwanag doon sa for more than 60 mag-ano 57, 57. 57 magsi 6 years. decades na. Magsi 6 Oo. decades na so nakita niyo yung liwanag. Ano yung nakita niyo yung liwanag? Ano yung solusyon? Kasi alam ko naman na legit yung mga concerns ninyo nung sumali kayo, nung mga ideology nyo para sa pagtatanggol sa masa. Those are legit concerns. Pero kahit sa ngayong kalagayan nyo at karanasan nyo sa inyong journey of faith, sa inyong Christian journey, ano yung nakita niyo yung liwanag? Ano yung solusyon na nakita ninyo na para maipagpatuloy itong pakikipagbaka sa pagtatanggol sa ating mga kababayan? Siguro yun, sa akin kasi, sa aking karanasan, bumalik ako sa loob ko eh. Oh. Yung pananahimik. Yung bumalik ka sa loob mo. Kasi ang ideology, yan ay isang instrumento para makamit mo kung ano ang minamahal mo sa buhay mo. Ano yung pinakamahalaga mo sa buhay mo. And if I may, gamitin ko na si Che Guevara, isang Marxistang revolusyonaryo. Ang sabi niya, let me say in a seemingly ridiculous way, that a true revolutionary is guided by a great feeling of love. Oh, love. That's So ideology
is an instrument, paraan lang yan. Hindi yan yung end all. Hindi yan yung punot dulo ng lahat ng usapin. Pag yan na naging punot dulo na ng mga usapin mo bilang isang tao, ikaw ay extremist. Ikaw ay nilamon na ng ideology mo. Hindi na ikaw ay tao. Ikaw ay instrumento na ng isang ideology. So nawawala na yung pagkatao mo. Kasi ikaw na ay ginagamit na ng ideolohiya. Na dapat ang tao ang gumagamit sa ideolohiya para sa kanyang pinakamamahal. Yung kanyang pag-ibig. Hindi yung kanyang galit. Napakaganda mo pala. Pag nagbanggaan na yung pag-ibig sa ideolohiya, meaning, ibig sabihin nun, mali na ang ideolohiya mo. Kailangan mo ng palitan mo. 57 years. Alam mo, Hindi nakita ko. tinanggap. Wow, napakaliwanag na to, no? Kin and Cassie, Opo. Ate Rose, napakaliwanag na yung ideology pala, gamitin natin, gamitin ng tao para sa pag-ibig. Gamitin natin ito to deliver love, to deliver yung services, paglilingkod, pagmamalasakit sa kapwa. Ibig sabihin, walang dahas dito. Walang galit, walang dahas, kundi gagamitin ang ideology para sa pagpapaabot ng pag-ibig sa sangkatauhan, which is very powerful, Sir Jan. Opo, napakaganda. Kaya nga, kung ang ideolohiya mo na ay nilamong ka na ng ideolohiya mo at ikaw ay galit na ang nangingibabaw sa iyo, wala na yung pag-ibig na ikaw ay nilikha ng isang pag-ibig, no? Ang mga magulang mo, nag-ibigan sila sa moment na yon. No? Kahit sabihin natin naghiwalay later on. Pero nung moment na yon, nung ikaw ay nilikha sa kinapupunan ng iyong ina, merong emosyon na nagtatahi sa iyo, sa mga magulang mo na kaya ka naging anak nila. Yes, sir. So kung yun ay nawala na sa iyo, merong extremist ka na. Violent extremist na ang tawag sa iyo. Yes, sir. Hindi ka na naglilingkod sa sambayanan. Naglilingkod ka na lang sa iyong sarili kasi sa paggamit mo ng dahas, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa kapwa mo. Yes, sir. So babalik tayo sa kung nais natin na magkaroon ng pagbabago. Babalik tayo sa ating sarili, sa ating loob. Yes. Yes, sir. Tingnan natin ang ating loob. Yes. Yes, sir. At pagpapaalala, napakalalim na to, Sir, Yes. Sir Opo. Kin, Oo, Sir John. kailangan. Oo nga. Kasi, siya nag-aral siya ng philosophy, nag-aral din siya ng theology. Yes, sir. Kaya mayroong mga language na binamagit ng Imago Dei. These are theological terms, na napakalalim po. Na Yes, yung sir. mga kababayan, yung tinatalakay ni Director Judd ngayon sa atin po, na yung pagbabalik loob natin sa ating sarili, pagpapaalala sa atin na tayo ay nilalang sa wangis, sa wangis ng Diyos, na mayroong kinig. Dapat ma-realize natin na yung wangis ng Diyos nasa atin, may dignidad ang buhay. Na tayo ay maging daluyan ng pag-ibig. Kasi pag sinabi isang word na description ng Diyos, pag-ibig. Tama? Yes, sir. Kapag mayroong isang word na pwede describe sa Diyos, ang Diyos ay pag-ibig talaga. So, if we are created in the image of God, nararapat lamang na ipataasin yung antas ng dignidad ng buhay na ito at yung pag-ibig ng Diyos matranscribe sa atin. At yung Napakaganda, pag-ibig sir. na yun, maging paghugutan natin ang ating mga ipinaglalaban, ma-deliver natin yung mga paglilingkod natin sa diwa ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Very Yes, sir. powerful. Tama ka dyan, Pastor. At ang daming Pastor, Yes, if I sir. Sige, may, sir. Pastor, balik ako doon sa tanong ni Ma'am Cassie. Ano ang kagitingan ngayon? Oo, yan. Ano ang kagitingan? Ibig sabihin, ang kagitingan ay isang sa simpleng pakahulugan ng salitang kagitingan. Ito yung paggawa ng isang bagay kahit ito ay mapanganib at nakasalalay ang buhay mo, nakataya ang buhay mo. Ibig sabihin, ang mga taong magiting
ay merong pag-ibig sa kanyang bayan. Hindi yan mag-aalay ng dugo, hindi yan magpapakahirap ng kanyang gawain para maglingkod sa kanyang kapwa o bigay ang lahat sa kanya ng kanya kung wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan. So lahat ng mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay ay dahil sa pag-ibig sa kanyang inang bayan. Kaya babalik ulit tayo kay Andres Bonifacio, aling pag-ibig pa. Napakaganda. Oo. Yung magigiting, yung mga bayani nag-aalay ng buhay para sa kapakanan ng kanilang ng bayan, sa kapakanan ng kapwa. At sa tamang pamamaraan, sa Opo. tamang direksyon, sa tamang pundasyon. Tama. Yung foundation ng kanilang pananaw mula sa salita ng Diyos. Yes. Napakaganda. Yes. Sir, at marami sa ating mga tagapakinig ang Ayan. nakikinig sa Opo. history, theology, and philosophical lesson. Marami rin po silang Ni mga Sir Jad. comments ngayon, Pas and Director Jad, kaya tinitingnan ko yung phone ko. Sabi po ni Sir Marlon Magsayo, watching from Antipolo, Rizal, pwede daw po siya mag-request ng kanta ng panalangin. Sige po, next time. Si Kino kakanta para sa inyo. Oh. Sabi naman po ni Sir Jacob Lawrence, Director Agoy, mula sa pagiging combatant ng terrorist NPA bilang kasangkapan ng revolusyon mula 1975 to 2002, naging tagapagtaguyod ng salita ng Diyos at yumakap sa kapayapaan. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Magandang araw po, Sino yun Sir nagsabi Jacob nun? Lawrence. Sino Jacob yung Lawrence, sir. Anong tawag niya sa akin? Director Agoy. Sabi naman po ni Sir Denden Natividad, good morning po, Pastor. Have a blessed Tuesday morning. Tanong ko lang po sa mga kapatiran na nagbalik loob sa gobyerno, bakit di na lang po sila nagpa-integrate sa AFP noong umalis sila sa Kilusan? Dito po sa amin sa 5th Infantry Division ay meron pong mga rebel returnee ang mga nagpa-enlist sa Philippine Army. Well, congrats po sa inyong mga kapatid. Bukod sa pagpabalik loob nyo sa gobyerno, ay nagbalik loob din kayo sa Diyos. At sa ngayon ay kasama na rin kayo sa loob ng kawan ng Panginoon. God bless you all, mga kapatid. From Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad, 5th Infantry Division, Philippine Army, Gamo Isabela. Magandang araw po, sir. Good morning, sir. Of course, si Miss Helen Aguilar, Pastor Robert Dulay, ang inyong quest na judge at ang inyong tagapagsalaysay ng kanyang karanasan sa pagsali sa mga rebels natin ay binago ng Diyos ang kanyang buhay at until now na may pananampalataya sa Panginoon. Wow. Ayan, sabi din po ni Miss Lucy Kiabang, good morning, Pastor Robert. May God continuously bless you for His ministry, your ministry. And so, ayan po ang mga comments po natin ngayon. Wow, parang na pala, ilang minuto na lang. Yung natitira, ang sarap ng kwentuhan, ang lalim Oo. kasi. Jad, talagang pati kami natutulala sa inyong mga istorya at Opo. yan. Pero bago natin tapusin yung ating programa ngayong umaga, sino na ba si Sir Jad ngayon? Sino na si Sir Jad Discalyar para sa ating mga kababayan ngayon? Sino na siya ngayon? Sa kasalukuyan, Pastor, ako ay Director ng Stakeholders Engagement ng National Secretariat ng NTF-ELCA, National Task Force to End Local Communist and Conflict. Nandito ako, kahit retired na ako. Retired na po. Mm-hmm. Dahil nakita ko, dahil sa loob ng 25 years, marami din ako nagawa na mali. At nararapat lamang na tumulong ako para maiwas to yung mga pagkakamaling nagawa ko sa lipunan. Sa akin sarili, nakapagsisi na ako, nakapagbagong buhay na ako. Pero paano yung aking kapwa? Yung aking sinabi nung first year high school ako ay maglilingkod sa sambayanan. Nananatili pa rin yun. Yung paglilingkod sa sambayanan. Yun yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Pag-ibig natin sa ating bayan. Nananatili pa rin po yun sa akin.
Kaya nga po, tumutulong ako sa pamamagitan ng aking sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na maakay muli yung mga nagnais magbalik loob, patulungan sila sa kanilang pagbabalik loob, no? At magkaroon na rin ng kapayapaan sa ating bayan. Amen. Sa sa bawat isa sa atin at sa ating bayan. Pwede tayo magtalo, maghapon, magdamag 24 oras, 7 araw sa isang linggo, 31 araw sa isang buwan, 12 buwan sa isang taon. Pag talo-talo tayo kung ano ang programa, plano at saka aktibidad na magpapaunlad sa Pilipinas, walang problema yan. Wala lang Huwag armas. lang tayo, Yes, sir. huwag lang tayo magpatayan. Opo. Yes. Maraming salamat po, Sir Jan. Okay, sa bago pa tayo pagpapaunlak ng magtapos, imbitasyon. bago pa tayo tapos, nais ko lang i-share last verse from the Bible. Gusto ko lang mag-reflect dito kay Sir Jad. Sabi sa Philippians 1 verse 6, Philippians chapter 1 verse 6, sabi dito, being confident of this very thing, that He, Jesus Christ, who has begun a good work in you, will complete it until the day of Jesus Christ. So, Amen. diyan na nag-umpisa ng mabubuting mga gawa sa ating buhay, sa buhay ni Sir Jad, ay ipagpapatuloy ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. So, maraming salamat po sa inyong pong pagpapaunlak sa amin. Sir Kin. Yes, sir. Maraming salamat sa pagpapaunlak nga ng imbitasyon namin ngayong umaga at sana sa susunod ay ma-interview pa namin kayo. At yung mga kasamahan na binabanggit nyo yun na kahanga-hanga na nagbalik loob na sa ating pamahalaan. So, yun. Yes. Isang makabuluhang talakayan. Kasama natin si Sir Jad, ang natapos natin ngayong umaga. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula, Kami po ang inyong mga lingkod para sa ang Binagong Buhay.